And lately, di ba, meron ka rin kinover another botched incident, yes, operation, na nagresulta sa isang unfortunate death na mistaken identity. Could you review for us ano exactly yung nangyari doon? Very briefly lang. So, after 6 years nung namatay si Kian de los Santos, merong 17-year-old na naman na namatay si Jarod Jemboy Baltazar. Pinatay siya ng mga polis sa Navotas. Nung unang sinabi ng mga polis ay tumalon daw yung bata mula sa bangka and then binaril nila. Pero ang sabi ng pamilya, pinagbabaril daw ng mga polis the moment na nakita nila yung bata, saka yung friend niya na naglilinis ng bangka. Ang sabi ng mga polis, mistaken identity raw. Dahil yun nga, dahil may nahabol daw sila na suspect na tumakbo sa direksyon ng ilog at sumakay ng bangka. The question here is, with the millions of intelligence funds that you have, bakit ka magkakamali ng taong, target of your operation with the millions of pesos that you have? Second question is, regardless kung tama yung intelligence mo, bakit bigla ka nalang pumapatay ng tao? Diba? Like, malinaw na malinaw yung manual ng Philippine National Police sa rule number 6.2, rule number 6.3, rule number 7.1. Na anong sabi? Malinaw doon na bawal kang mag-warning shot, na dapat kapag may i-apprehend ka na suspect ay mag-megaphone ka. May megaphone ba silang dala? Walang megaphone. So, ang ginawa nila, binaril agad yung bata without any due process, without any warning. So, 17-year-old yung namatay kasi it's really easy for them because of the culture of impunity. Sabi nga ni Carlos Conde, ni Caloy Conde dun sa in-depth report ko, it's not a matter of it's not a matter of accountability but rather impunity kasi parang they can get away with it eh. Parang they're easy for them to kill people. So, nung burial, parang ano yung nangyari doon? Marami bang dumating? Meron bang mga pulis na nakabantay, nakasubaybay din? All throughout the wake, may mga pulis na nakabantay. Nung una naging issue siya kasi parang hindi malinaw kung para saan. Pero apparently, nirequest naman pala ng family yung presence ng mga pulis dahil pulis din yung mga pumatay. Pero isa ring interesting dito, yung mga side stories of it, particularly kung paano gustong eregluhin ng pamilya ng pulis yung family nung biktima. So nakikita natin doon kung gaano lang yung disregard nila sa human rights. And they really do anything to protect their image. And nakita din natin na may cover-up, apparently. Yes. Recently, na-reveal ng IAS, ng Internal Affairs Service ng PNP, na even yung kausap natin na police chief ng Navotas, na seemingly okay sa media, apparently, may mga cover-up pa lang siyang ginawa para protektahan yung certain people na damay sana dun sa operation. So, anong assessment mo sa intelligence ng PNP? It's hard to quantify, but on the qualitative observation, sayang yung pera. Kasi, alam mo yun, parang ang laki-laki ng budget na binibigay sa inyo and hindi naman dapat pumapatay ng tao. Sa kung babalikan natin yung mandato ng PNP, ang sabi doon, to serve and protect. Ibig sabihin, going in that general idea, if you have that, you're going to use the intelligence money para protektahan yung mga tao, hindi para pumatay ng tao. And yun yung nangyayari.